December, ano po, tayo ay napaka-busy. Katunayan po niyan, sa sobrang kabisihan ng buong Pilipinas sa Metro Manila, ang traffic po ay mula BGC hanggang Sugurong Highway. Ano po katindi ang inaabot ng traffic ngayong December dahil sa mga Christmas party at kung ano-ano pa. Mga kapatid, dahil sa ating kabisihan, ay marahil ay nakikita natin na because our lives so busy, marami tayong iniisip, marami tayong inaasikaso. At sa pag-aasikaso natin, marahil ay nakakalimutan natin na ano bang mas importante. At yung mga bagay na nakakalimutan natin na hindi nagagawa, sometimes tingin natin baka hindi mag-prosper. Kung dati, yung sa Facebook, may farm bill eh. Doon ako inabutan niya. Pag hindi mo nabalikan yung farm bill, mamamatay yung tinanim mo. Uso rin po yung mga bata, hindi maintindihan. Yung Tamagotchi, pinapakain mo yun. Yung laruan na yun, pag hindi mo siya napakain, minuto, mamamatay, magbabalik ka ulit sa umpisa. So, yung sa business natin, yung sa mga event, sa mga ganong pagkakataon, nakikita natin na what's really important sa buhay ng mga tao. And dito sa pag-aaralan natin, ini-emphasize ni Paul na yung importance ng time because the days are evil. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng ating teksto na pag-aaralan ngayon sa Ephesians chapter 5 na po tayo, verses 15 to 21. At babasahin ko po siya sa ang Biblia Tagalog version 2001. Po ang Holy Infallible Word of God. Ephesians chapter 5 verses 15 onwards. Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marunong, na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong magpakalasing sa alak, na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Kayo magsalita sa isa't isa sa mga awit at mga himno at mga awiting espiritual, na sa inyong mga puso ay nag-aawitan at gumagawa ng himig sa Panginoon. Laging nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, sa Diyos na ating Ama. Pasakop kayo sa isa't isa dahil sa takot kay Kristo. Yan po ang salita ng ating Panginoon. Tayo po ay saglit na manalangin. O Diyos, Panginoon, aming Ama, sa umagang ito, Lord, muli humingi kami ng karunungan na nanggagaling sa iyo upang maunawaan namin ang iyong mensahe ngayong umaga na dadalhin po ng iyong lingkod. Lord, i-guard mo ang aking mga pananalita, ang aking mga sasabihin nawa ay kapuri-puri sa iyong mga pangalan. At nawa, Panginoon, ito ay bumalik na meron pong kapakinabangan sa bawat makikinig ngayong umaga. At lalo nawa, Panginoon, ito ay magdulot ng pagbabago sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So mga kapatid, ito yung talata na ating binasa o yung ating pag-aaralan. Actually, kung titingnan nyo po yung Ephesians chapter 5, from verse 15 hanggang chapter 6 verse 9, yan po yung buong paragraph na yun. Kasi doon sa verse 21, sinasabi doon, yung magpasakop kayo sa isa't isa dahil sa takot kay Kristo. Makikita nyo doon, kasunod doon yung husband, wife, sunod-sunod po yun. So, hindi po natin siya isasama ngayon kasi napakahaba po niyang pag-aaral na yan. But, nandun lang tayo sa verse 15 to 20. But, sinama natin yung 21 just to have iset yung ating tone para sa succeeding mensahe natin dito sa pagtatapos natin sa Book of Ephesians. So itong paragraph 15 to 21 ini-introduce niya yung for the last time yung salitang yung verb, no?
na walk, yung salitang walk, yung paglakad. And in particular, si Paul, ang desire niya sa mga taga-Efeso ay lumakad sila ng to walk carefully. Mag-ingat, yung paglakad na may pag-iingat. Dahil, titignan natin sa verse 15 and 16, sabi doon, yung first part ng passage is, nagsimula sa isang command. Sabi doon, look carefully how you walk. Kaya't mag-ingat kayo sa inyong paglakad. And sinundan ito ng isang negative na command o assertion na kung saan sabi niya doon, hindi gaya ng mga mangmang. At pagkatapos sinundan niya ng isang positive na assertion, kundi gaya ng marurunong. Lumakad kayo mga kapatid, hindi kagaya ng mga mangmang, kundi kagaya ng marurunong. At sabi sa verse 17, yung second part ng talata natin, ito naman ay ginogovern niya yung two contrasting na imperative o yung kautusan sa atin bilang mga mananampalataya. Ano yung dalawang contrast na yon? Una, huwag kayong maging mga hangal. Do not be foolish. But instead, sabi niya, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maging mga hangal. Unawain ninyo ang kalooban ng ating Panginoon. At yung last part ng talata, yung third and last part, ito yung mas mahaba, ay sinasabi dito, ito ay, again, ginogovern siya ng two contrasting imperative. Sabi doon, huwag kayong magpakalasing sa alak. Ano yung contrast? Bagkus ay mapuspos kayo ng banal na spirito. Very interesting yung pag-expound ni Paul dito sa talata na ito. Alak at Espiritu Santo ang kanyang kino-contrast. At mapapansin natin na yun nga sa verse 18, sa unang part, huwag kayong magpakalasing sa alak. Bagkus mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Yung second verb, yung mapuspos o mapuno kayo ng Espiritu Santo ay minodify yun. O dinescribe niya sa 5 mga salita o sa 5 phrases. Una, yung addressing, sa wikang English, addressing o magsalita sa isa't isa. Speak to one another. And then, sabi doon, yung pag-awit. Yung pangalawa, una, speak to one another. Yung pangalawa, yung singing. Sa mga awit at mga himno at mga awiting spiritual. Yung pangatlo, making melody o gumagawa ng hibig sa Panginoon. At yung pang-apat, giving thanks. Magpasalamat. Laging nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay. At yung panlima, yung submission, yung submitting. Pasakop kayo sa isa't isa dahil sa takot kay Kristo. Again mga kapatid, yung lahat ng binasa natin yan, o lahat ng ating sinasabi na yan, ito, yung konteksto niya ay nasa loob ng iglesia. Na tayo bilang mga membro ng iglesia, ito yung dapat na ating mga ginagawa. At ito yung mga dapat nating iniiwasan. At ito yung mga sinasabi natin, yung mga sin that we need to mortify and the opposite grace that we need to cultivate. Kasi hindi tayo magtatagumpay sa kasalanan kung hindi tayo magko-cultivate ng opposite positive graces o virtue sa buhay natin. Hindi enough na lagi tayong nagko-confess ng ating mga kasalanan pero hindi naman tayo gumagawa ng paraan para mapatay o mawala yung mga kasalanan yun sa ating buhay. Kaya si Paul, kung mapapansin nyo, simula pa yung pinag-aralan natin itong series na to, ay lagi siyang merong contrast. Do not walk in darkness. Last week, now walk in the light. Wala na kayo sa kadiliman, kayo ngayon ay nasa kaliwanagan. Ganyan yung pag-ano ni Pablo. And lahat ng ito mga kapatid ay dinidescribe kung paano ang isang Kristiyano, ang isang membro ng iglesia ay puspos ng banal na spirito. At yung last phrase nga mga kapatid, yung submitting to one another, dahil puspos tayo ng banal na spirito, magagawa natin yung, saglit natin basahin yon yung mga kasunod na yun. Mga asawang babae, pasakop kayo sa inyo yung mga asawa, gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon.
Maraming mga babae, issue ito. Tsaka natin pag-aralan po yan. Huwag niyo ko ipako sa krus ngayon, ha? Next time natin po pag-aralan yan. Iisa-isahin natin yan. 23, sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia. Subalit kung paano ang iglesia ay nagpapasakop kay Kristo, gayon din ang mga asawang babae sa kanilang mga asawa sa lahat ng mga bagay. Sa mga lalaki naman, mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa. And so on and so forth hanggang all the way down doon sa mga kasamahan natin sa bahay. Sa mga helper natin. Nandiyan po lahat yung tinuro sa iglesia, sa Efeso, yung ating mga responsibility. Kaya nga po sabi natin, isang buong talata yan eh. Kaya ngayong umaga, ang ating magiging mensahe ay ganito. Tayo, believers are called to live carefully by rejecting foolishness and being continually filled with the Spirit, resulting in worship, in gratitude, and mutual submission. So, sa Tagalog mga kapatid, ang mga mananampalataya ay kailangan lumakad bilang mga anak ng liwanag. Iwasan ang lahat ng uri ng imoralidad at kadiliman upang ilantad ang kasalanan at mamuhay ng naiiba sa mundo. Tayo ba ay naiiba sa mundo mga kapatid? Bilang mga Kristiyano. So again, ang positive command ay to really imitate God and walk in love. Doon tayo nag-start sa chapter 5 Imitate God and walk in love. Kasi kung wala tayong pagmamahal sa ating kapwa, sa ating membro, co-member ng ating iglesia, ay hindi natin magagawa itong mga ito. Pag-ibig. Doon sa mga lalabas ang edad ko, pero sige na, sabihin ko na rin. Noong 80s, yung sa mga papuri, usong-uso yung ganito na pag-ibig lang ang susi ng lahat. It's a bit theologically flawed, pero may katotohanan siya. At dito si Paul, sinasabi niya, we have to imitate God and we have to walk in love. At when we say walk in love, yun na nga yung mga pinag-aaralan natin. And ngayon, we are to walk in love. How? We have to walk carefully. Number 1, dalawang bagay ang i-expound natin ngayong umaga. Number 1 is walking in wisdom or mamumuhay na may karunungan. At yung pangalawa, walk in the Spirit o yung mamumuhay ayon sa Espiritu. Unahin po natin yung una, namumuhay na may karunungan. Balikan po natin, si Paul, sinasabi niya, he exhorting everyone dito sa Philippian church to look carefully how we walk. Not as unwise, but wise. So, pinapayo ni Pablo na maging maingat tayo kung paano tayo lumalakad bilang mga mananampalataya. Hindi bilang mga mangmang, kundi bilang mga marurunong. Ang sinasabi ba ni Pablo, lahat tayo magkaroon ng masteral degree? Lahat ba tayo magkaroon ng doctorate degree para tayo ay maging mga marunong? Hindi po. Ang ibig sabihin lang ay sinasabi ni Pablo na yung knowledge ay ito yung isang pagtingin o yung meron kang matinding reverence. Yung ikaw in awe of God, in reverence of God, doon sa kanyang pagka-Diyos at sa kanyang pagkatao. We are in reverence of the character and ways of God the Father, of God, of the universe. Ito po yung foundation, yung the very true foundation of wisdom, yung pagkakilala sa Diyos at yung sa kanyang mga karakteristik o sa kanyang mga attributes. Maraming mga tao, hindi, kilala ko naman ng Diyos eh. Ligtas ako kasi kilala ko naman ng Diyos. Pero paano mo masasabi na kilala mo talaga ang Diyos kung hindi mo alam yung kanyang ginawang pagliligtas? Kung hindi mo alam yung redemptive plan ng Panginoon, ay hindi mo masasabi na ikaw ay may knowledge sa Panginoon. Because the God of universe, the wisdom, is really knowing who the God of universe is. And without such knowledge, mga kapatid,
masasabi natin ay ikaw ay just nanghahawakan ka lamang at umaasa na meron ka talagang karunungan. Pero in reality, wala kang karunungan. Ano po sabi sa Jeremiah 9:23 to 24? Jeremiah 9:23 to 24. Ganito ang sabi ng Panginoon: huwag magmapuri ang marunong sa kanyang karunungan, at huwag magmapuri ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. Kundi ang nagmamapuri ay dito magmapuri, na kanyang nauunawaan at nakikilala ako na ako ang Panginoon na nagsasagawa ng kagandahang loob, ng katarungan at ng katwiran sa daigdig, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. So makikita natin mga kapatid, ang karunungan, ang wisdom na sinasabi ng Panginoon Diyos na ako ay kilalanin mo bilang aking nilalang na nagsasagawa ng kagandahang loob, ng katarungan, ng justice, ng katwiran o ng righteousness sa buong daigdig. Because all these things, dito ako nalulugod. I am pleased with this, says the Lord. At ano po sabi sa unang Korinto 1:19? Unang Korinto 1:19, sapagkat nasusulat, aking wawasakin ang karunungan ng marurunong, at ang pangunawa ng mga matatalino ay aking bibiguin. Di ba mga kapatid, marami tayong nababalitaan ng mga scientists. Marami silang dinidiscover. Because of science, they defy the knowledge of God. Ayaw nilang tanggapin na may Diyos. Dahil sa sobrang nilang karunungan, yung mga scientists naging scientists. Dahil, sabi ng Panginoon, wawasakin ko lahat ng karunungan niya. Kung hindi mo i-declare that I am the God who owns everything, who created everything. But nakakalungkot, even for us Christians, hindi tayo marunong lumakad ng may karunungan. Hindi tayo marunong lumakad na may pagkatakot sa Diyos. Hindi tayo marunong lumakad doon sa ilaw. Nananatili tayo nandoon sa kadiliman. Ano po sabi sa Proverbs 1:7? Ang takot sa Panginoon ang simula ng kaalaman. Ang karunungan at turo ay nahamak ng hangal. Mga kapatid, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yung pagkatakot sa Panginoon, yun ang pasimula ng pagkakaroon mo ng karunungan. Pag natakot ka sa Panginoon, matatakot kang magkasala. At kapag ka nagkasala ka, ikaw ay magre-repent. And when you repent, you seek the forgiveness of our Lord and Savior Jesus Christ. If that is true repentance, alam mo na wala kang kakayahan na magkaroon ng kaligtasan kung hindi ka lalapit sa Panginoon. Kung hindi mo i-declare sa iyong mga bibig na si Kristo ang Panginoon, tagapagligtas. At ikaw ay makasalanan kung hindi mo tatanggapin sa mundong ito na ikaw ay makasalanan. At hindi mo i-acknowledge ang ating Panginoong Hesus bilang Panginoon tagapagligtas. Ikaw ay hangal. Wala kang pagkatakot sa Diyos at wala kang karunungan na nagmumula sa Diyos. At yung karunungan na yan ang sa atin na indeed tayo ay ililigtas ng Panginoon. Because the Christian life is living according to the wisdom of God. Ang buhay ng isang Kristiyano ang patuloy na pamumuhay ayon sa karunungan ng Diyos. And the Christian life, mga kapatid, requires wisdom. Again, sabi nga natin, ito yung wisdom na hindi lamang ito ng alam ng bawat isa, but ito yung karunungan na, kaya na sinasabi ni Paul, make best use of the time. Bakit ganun na sinabi ni Pablo?
Why? Sinagot niya rin, because the days are evil. Di ba pag nakakarinig tayo ng sirena, medyo na ano na tayo, na uy, ano man nangyayari? Meron bang sunog? Meron bang ambulansya na dumaraan? Meron bang mamamatay at kailangan ng emergency sa ospital? Nadodraw yung attention natin yun pag may sirena. Bakit? Because the days are evil. At the sound of the trumpet. Huwag natin hintayin, mga kapatid, yung pagdating ng sound of the trumpet. Baka mahuli na. Make best use of your time because the days are evil. Meaning to say, mga kapatid, yung ating devotion bilang mga mananampalataya kay Kristo at yung pagkakilala natin sa Kanya, yung paglago ng ating pagkakilala sa Kanya ay pagkakaroon niya ng wisdom ng ating Panginoon. Wisdom sa ating Panginoon. And how to make best use of your time, mga kapatid. Sabi ito sa verse 17, therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. So, making best use of your time ay alamin mo yung kalooban ng Panginoong Jesucristo sa iyong buhay. Do not be foolish. Sabi ni Pablo, but understand what the will of the Lord is. Again, ito, sinasabi ni Pablo sa Ephesians Church, sa mga mananampalataya. So, wag daw tayo maging mga mangmang. Wag tayo maging mga hangal. Bagkus ay intindihin natin o alamin natin kung ano ang kalooban ng Panginoon sa inyong buhay. Mga kapatid, ano ang kalooban ng Panginoon sa inyong buhay? Hindi, brother din. Wala ka pang sign ng aking Panginoon. Nananalangin ako, humingi ako ng sign eh. Wala pong sign na dapat tayong hinihingi at hinihintay. Bagkus, nandito po sa banal na kasulatan ang lahat ng sagot sa ating mga katanungan. Ano po yung kalooban ng Panginoon na sinasabi ni Pablo? Siya rin po ang sumagot. Nasa 1 Thessalonians chapter 4, verse 3. Buksan niyo po. 1 Thessalonians chapter 4, verse 3. And babasahin ko po sa ESV version. For this is the will of God. What? Your sanctification. At may sunod po siya doon. Avoid all sexual immorality. Bakit sinabi yun ni Pablo? Kasi mga kapatid, yung konteksto nga ng ating pinag-aaralan, sabi natin in Ephesians, during that time, ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay si Artemis. Kilala bilang Greek god sa maraming asawa, maraming immoral. At si Diana, na kanilang Diyos-Diyosan. They live in immorality. Immorality is rampant during that time. When Paul wrote this to the Ephesians church, he was warning them. Hindi mo kailangan magkaroon ng maraming mga immorality sa buhay mo. Instead, know what the will of the Lord is. And siya na rin ang nag-prescribe, si Pablo, doon sa sinasabi niya, for this is the will of God. Ano mga kapatid? Your sanctification. Yung inyong pagiging banal. Ipinapamuhay natin yung ating pagiging banal. Diba? Sinasabi natin that when we are saved by grace through faith, doon sa cross of Calvary, meron ng dalawang nangyaring imputation. Na yung kasalanan natin ay binigay kay Kristo at yung kanyang righteousness ay ibinigay sa atin. At yun yung sanctification na dapat nating pinapamuhay. And that is the working out of your salvation. Work out your salvation with fear and trembling. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. When we fear,
we have knowledge. When we fear the Lord, we have the knowledge of the Lord, we have the wisdom of the Lord. And that is the beginning of our life in Christ. Magsisimula doon, mga kapatid. At nagpapatuloy yung ating sanctification. Nabanggit ko na rin sa inyo noon, mga kapatid, na iba-iba ang ating level ng ating sanctification. Iba-iba kung paano bine-bless ng Panginoon ang ating buhay bilang mga mananampalataya. Blessing in the sense of our sanctification. Not materially, mga kapatid. Okay? And let me just be very clear, hindi po material. And we must be constantly encouraged to walk doon sa straight path. Straight and narrow path. Kasi mga kapatid, di ba? There are so many ways. Merong malaking pathway, merong masikip, merong makitid. But si Christ, sinasabi niya dito sa ating pinag-aaralan, we must be constantly encouraged to walk on the straight and narrow path that leads to life. Kasi madali eh. Sa maluwag na daan, madali eh. Madaling pumaspas, madaling maging busy, madaling magmaneho ng napakabilis. Mga kapatid, Christ Himself is the very wisdom of God. The very wisdom of God personified. Sabi po sa 1 Corinthians 1:24, ngunit sa kanila ng mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. So if we have Christ in our lives, we have the knowledge of God. We have the power of God since we have Christ. Kung paano tayo magkakaroon ng power na ganun? Let us heed to His words. At yung heeding o yung pagtalima doon sa kanyang mga salita, yung pag-abide sa kanyang mga salita is the mark of a wise person. Di ba sa Psalms chapter 1, kinontras doon yung daan ng malilibak tsaka doon sa daan ng matuwid? So mga kapatid, this is the mark of a wise person if you are heeding His words. Ano po yung, I'm sure alam nyo lahat yung parable of the soil. Po ba? At yung panghuli, kung saan, kung yung taong nakarinig ng salita ng Panginoon ay siya yung nag-cultivate sa kanyang buhay, ng kanyang puso, ng mga salita, ito yung nagbunga. Unlike yung iba, yung una, kinain lang ng mga ibon. Ibig sabihin, nakarinig lang siguro ng ibang turo, nawala na. Pangalawa, mababaw. Yung soil, hindi nag-ugat. Pangatlo, may mga weeds, may mga damo, nasakal, lumago. Pero pagkatapos nun, dahil sa worries of this world, namatay, nawala. Pero yung totoong Kristiyano ay yung nag-ugat ng malalim sa pagkakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral ng kanyang mga salita. Sabi po sa Mark 7:24, kaya't ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito ay ginaganap ng mga ito ay matutulad sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. On Christ, the solid rock I stand. Yun po yung ating hymn na ating inaawit. Sabi po sa commentary sa English Standard Version ng Bible, wisdom is especially needed in an evil age
where the pathway of holiness is not always immediately clear until one reflects upon God's Word and discerns His holy will. How do you reflect God's Word and know His will? Read the Bible. Alam niyo, mabuti pa yung mga bata, yung mga Sunday schooler na bata. Read your Bible, pray every day, and you grow, 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 grow. Very basic. Read your Bible and pray every day. Then you will know, then you will discern what the will of God is. Makikita mo, in 1 Thessalonians 4:3. And this is the will of God, your sanctification. So, unang challenge ko sa inyo mga kapatid, let us diligently study the Word of God so that we will walk wisely. Let us be diligent in studying the Word of God. Ilan po sa atin ang nabasa na ang Bible from book to book, from Genesis to Revelation? Nakakatamad, brother siya, no? Leviticus, dami. Ang daming papatayin ng mga iaalay. Daming mga numero. Tapos yung mga lahi, genealogy. Mga kapatid, lahat yan ay Word of God. We are commanded to read the Scriptures. Do not depart from this book, but meditate on it when? Day and night. At sumunod sa mga parents, ang utos sa mga bata, ituro mo sa mga anak mo, ilagay mo sa noo. Meaning to say, mga kapatid, we need to diligently study the Word so that we will walk in wisdom. So, pangalawa, walking in the Spirit. Mamuhay ayon sa Espiritu. Maraming mga dito mga pagtatalo. Naka-encounter na ba kayo ng isang Kristiyano na nakausap niyo, sabi, wala kang Holy, hindi ka nag-speaking in tongues, wala kang Holy Spirit. Hindi ka praise the Lord, ganun. Wala kang Holy Spirit. Meron po mga ganyang katuruan. Meron po mga iglesia na ganyan. Ano ba talaga yung mamuhay ayon sa Espiritu? Mga kapatid, unang-una, tinuro natin dito, that when you are saved by grace through faith, outright, the Holy Spirit indwelt you. At siya yung guarantee that you will inherit the kingdom of God. Ephesians 1:13 and 14 onwards. Basahin niyo po yun. So, nasa atin yung Holy Spirit. Kung ikaw ay totoong mananampalataya, you have the Holy Spirit. So, yung mali yung mga katuruan ganun. Pero, paano ba yung sinasabi ni Pablo na mapuspos tayo? Be filled with the Holy Spirit. Kung nasa atin yung Holy Spirit, ano yung ibig sabihin ng be filled with the Holy Spirit? Mga kapatid, ito yung living under the influence of the Holy Spirit. Kaya kinontras niya yung influence of being drunk. Diba? Sabi niyo, living under the influence of the Spirit necessarily means not being under the influence of alcohol or other substances. Ang mamuhay sa ilalim ng impluensya ng Espiritu ay kinakailangang hindi mapasailalim sa impluensya ng alak o anumang iba pang sangkap na nakalalasing. Kasi, similarly, hindi nga natin pwedeng iserve both ang ating Panginoon at ang mga material na bagay. Diba? Sabi yun sa kasulatan, we cannot serve both God and mammoth. Yung mammoth being the things of this world. Similarly, mga kapatid, we cannot walk by the Spirit if we are intoxicated with wine. Kaya, kung meron kayong kilalang nagpo-profess siya yung Kristiyano, pero lasing, lagi,
medyo questionable yung kanyang pagiging Kristiyano. Marahil hindi pa maliwanag sa kanya ang banal na kasulatan. Marahil hindi maliwanag sa kanya kung ano ba yung ibig sabihin ng mapuspos ng Spirit. Mga kapatid, isang bagay kung paano natin ma-assess na tayo ay successfully living, or we can say that we are walking in the Spirit-filled life, ay si Pablo na rin ang nagsabi. Paano? Number 1, sabi niya doon, sing to the Lord with heartfelt praise, while at the same time singing to others. Diba yun yung ating pinag-aaralan? Ano yung sabi natin doon? Kayo magsalita sa isa't isa ng mga awit at mga himno at mga awiting spiritual. So you are filled with the Holy Spirit if you are singing hymns, songs na spiritual. Mga Christocentric na mga kanta. Okay lang naman po mag-video kayo. Hindi naman natin tayo masyadong legalistic. Pero ibig sabihin dito, mga kapatid, sa loob ng iglesia, o kung tayo ay nagkakaroon ng ating worship, personal and family worship, we sing hymns. Mga kanta na kapuri-puri sa Panginoon, na nagbibigay ng papuri sa Panginoon, nagbibigay ng glory sa Panginoon. So that's number 1. We sing to the Lord with heartfelt thanks and praise. O pangalawa, we give thanks in all circumstances. Na sa inyong mga puso ay nag-awit at gumagawa ng hymns sa Panginoon. Laging nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay. Mga kapatid, lagi ba tayo nagpapasalamat sa Panginoon? Hindi po ibig sabihin, pag natapa ka o nasaktan ko, Lord, thank you. Nasugatan yung mukha ko. Hindi ganon. But in everything, you acknowledge that this is the providence of God in your lives. Lahat ng nangyayari sa ating buhay ay merong say ang ating Panginoon. Kaya we give thanks in all circumstances. Good or bad, happy and sad. Kanta po rin yun ba? We give thanks in all circumstances. And thirdly, mga kapatid, you know that you are filled with the Holy Spirit. You are submit willingly. You are to submit willingly to others. Number 1, to your God the Father. You submit to God by listening to His Word, by heeding to His Word. Pangalawa, sino pang authority sa buhay nyo? Ang inyong pastor. Nagsasubmit ba tayo sa ating pastor? Of course, kung ang ating pastor nagtuturo na ng against the Bible, against the gospel, hindi na tayo magsasubmit. But if it is for your sanctification, magsasubmit tayo. Alam natin na ang ating mga pastor ay ipinadala ng Panginoon para sa ating paglago. Kaya nagsasubmit tayo sa kanila. Pangatlo, sa inyong mga bahay. Again, ito nga yung pag-aaralan sa susunod. Yung wives, submit to your husband. Yung husband, nagsasubmit sa Panginoon Diyos at sa kanilang pastor. Yung mga anak, nagsasubmit sa kanilang mga magulang. Etc., etc. At tayo sa iglesia, we submit to one another. Meaning to say, hindi naman tayo, kumbaga, hindi naman boss-boss yung ganon. Hindi ganon. We submit to one another, meaning to say, we encourage one another. We exhort one another. We admonish one another. And that when there is sin, na nakita ang kapatid mo sa'yo, i-call yung inyong attention, yung pinag-aralan natin ng mga nakaraan. At pagka kinol yung ating attention, hindi tayo magagalit. Hindi natin tatalikuran yung kapatid na yun, bagkus, i-appreciate natin. Uy, kapatid, salamat sa pag-rebuke sa akin. Ha? Kapatid, salamat sa pagpaalala sa akin. Ha? That's submitting to one another in the church. So, we are
to be thankful dahil nasa loob tayo ng isang iglesia na somebody can always call our attention kung tayo ay nagkakamali, kung tayo ay nagkakasala. At kung meron kang tinatagong kasalanan, nawa ma-expose yan. At I'm sure the Lord in His providence will expose your hidden sins. At when niya na-expose, sinasubmit yan sa ating iglesia para ma-restore yung ating kapatid na nagkasala. Sabi nga po ni John Calvin, a person who calls himself a Christian and makes no effort to live the sanctified life has no right to the name Christian. Kung wala po kayong effort, mga kapatid, to live a sanctified, holy life, then wala po kayong karapatang tawaging Kristiyano. Kung wala po kayong effort na mamuhay ng righteousness na yun, o yung sanctified life na regalo sa atin ng ating Panginoon, then you have no right to be called Christian. So may price yung ating pagiging Kristiyano. Why? Because God's Spirit, the Holy Spirit fills and indwells us. Dahil nasa atin yung Holy Spirit, kaya natin nagagawa yun. And if we reject the Holy Spirit in us, if we continue to not listen to the Holy Spirit, if we continue to block off the Holy Spirit sa buhay natin, mga kapatid, babaksak tayo. Because we are to be holy, just as He is holy. Yamang ang Espiritu ng Diyos ay pumupuspos at nananahan sa atin, nararapat tayong maging mga banal, gaya ng Siya ay banal. Sabi po ni Apostle Peter sa unang Pedro 1:15-16, sa halip yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal, sapagkat ako'y banal. Mga kapatid, this is a direct command. Kayo'y maging banal, dahil ako ay banal. Yung sinasabi natin kanina sa first point na walking in wisdom, kasama po niyan yung indwelling presence of the Holy Spirit. At yun yung kanyang empowerment sa atin to walk in wisdom and to walk wisely and to walk in the Spirit. Hindi niya sasabihin yun kung wala siya sa atin. Kung hindi niya tayo empower. So, yung sinasabing, yung ethical na tagubilin ni Pablo sa ikalawang bahagi ng Ephesians, sasabi nga natin, ay hindi maisasagawa maliban lang, mga kapatid, kung tayo ay pupuspusin ng Espiritu. Maliban lang kung tayo ay pupuspusin, tayo mga mananampalataya. Kaya importante, mga kapatid, na aware tayo. Tayo ba ay puspos ng banal na Espiritu? Romans 8:13 sabi po doon, sapagkat kung mamumuhay kayo ayon sa laman, kayo ay mamamatay. Subalit kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, kayo ay mabubuhay. This is the verse that says, if you mortify your sins, yung mga gawa ng laman, the works of the flesh, then you will live. Mga Kristiyano, nagagawa nila, they are able to put to death the deeds of the body only because of the Spirit na nasa kanila. Again, mga kapatid, you have been indwelt and you are indwelt by the Holy Spirit. And the only way to avoid na mag-gratify yung mga desires natin sa ating mga laman is to walk by the Spirit. Mapapatay lang natin yung mga desires sa ating mga flesh, na ating mga buhay, kung tayo ay lumalakad sa banal na Espiritu.
Sabi po sa Galatians 5:16, subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu. At huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Huwag ninyong bigyan ng kasiyahan ang paglalasa ng laman. Let us not gratify the flesh. Instead, walk in the Spirit. Ano ba yung being filled and indwelled by the Holy Spirit? Similar po yan ng Old Testament na kung saan nung tinayo ang tabernacle at saka yung templo ay nananahan doon ang banal na spirito ng Panginoon. Ano po yung sinisimbolize ng tabernacle and templo? If we move or if we fast forward to the New Testament, 1 Corinthians 6:19, or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God. So mga kapatid, we are to walk in holiness through and by the power of the Holy Spirit. So let us be filled with the Holy Spirit and walk according to His holy ways. Mag-submit po tayo sa ating Panginoon. Pakinggan po natin ang banal na Espiritu at mapuspos kayo ng banal na Espiritu at lumakad ayon sa kanyang mga banal na daan. So mga kapatid, kung ang puso ay puspos ng espiritual na musika na umaakyat sa Diyos kung tayo ay umaawit at umaagos patungo sa ating mga kapatiran sa pamamagitan ng mga salmo, ng mga himno at awiting spiritual, ito ay magiging isang spiritual symphony. Kung lahat tayo ay ganun yung sa ating kaisipan, that we will all be singing hymns and spiritual songs, and in the church, it will become a symphony. At di ba pag symphony, maganda ang tunog. Kompleto ang orchestra at yung harmony ng mga singers. It's the symphony. And kapag ang pusong ito, ang mga puso natin mga kapatid, ay patuloy at buong pusong nagpapasalamat sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay. Kapag ang pusong ito ay may kagalakang magpapasakop o nagpapasakop sa mga kapatid, ito mga kapatid ay tunay na makapangyarihan at hindi mapipigilang makahingayat, makaengganyo ng iba pang mga taong nasa labas ng iglesia. So yun ang ating pong mensahe ngayong umaga. Let us be filled with the Holy Spirit so that people will see the Christ in us. So that people will see that we are walking in wisdom. So that people will see and know that we are Christians and we are qualified to bear that name, Christian. Tayo po ay mga manalangin. Aming Diyos at aming Panginoon, Lord, muli kami ay nagpapasalamat sa iyo sa aming pong buhay na iyong pinagkaloob. Lord, kami ay mga kasalanan ang pinatawad mo at binigyan mo kami ng buhay na walang hanggan. At yung buhay na walang hanggan na yan, Panginoon, ang aming naranasan ngayon dito sa lupa. At ito, Lord, ay magiging complete when your Son Jesus Christ comes back. And we will be taken to glory. Lord, nawa ay wag mong tatnan ang bawat isa sa amin na hindi namumuhay ayon sa iyong kalooban sa amin. Pagpus, Panginoon, kami, nawa, Panginoon, ay makita mo, madatnan mo ang bawat isa sa amin na lumalakad ayon sa banal na Espiritu. Tulungan mo kami, Panginoon. Hindi po madali ang aming pong pamumuhay dito sa lupang ito.
But we know, Lord God, that we are your citizens, that we are your people, and that, O Lord God, you are providential in our lives, that anything that's happening in our lives today, you have a say on this. And we know, Lord God, that all these things, everything, O Lord God, is working together for our good. And that good, O Lord God, is that we will be taken to heaven and we will enjoy eternity with Christ Jesus our Lord and Savior. And we will see you face to face. Panginoon, maraming salamat muli sa iyong paalaala sa amin ngayong umaga. Pagpalain mo to, Lord, sa aming mga buhay at sa araw-araw, Panginoon. Tulungan mo kami, Ama, na may apply namin ito. Naway hindi lamang ito, Lord, pagtapos dito sa aming pong lugar ng aming pananambahan. Bagkus, Panginoon, ito ay may apply namin sa aming pong buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.